Sa muli po ay isang mabiyayang araw mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo. Ang Nimi Mag-Aso Ministry po ay muling nagpapailanlang ng mga salita ng Diyos sa pamamaraang madali po nating maintindihan. Atin pong napag-aralan ang una at ikalawang doktrina ng Seventh-day Adventist na kung paano nagkaroon ng banal na kasulatan na siyang salita ng Diyos na tinatawag na aklat ng Panginoon at kung paano nating mapaniwalaan ang aklat na iyan na siyang salita ng Diyos ay atin pong pinatutunayan sa ikalawang doktrina na kung saan nangatupad yaong mga hula na ihula na 1,000 taon na nakalipas bago nangyari. Ang iba na may 100 taon na nakalipas bago nangyari. Ganon din ang ating Panginoong Kristo, pinanukalan na kaagad na kung magkasala ang tao, ay bababa ang anak ng Diyos upang ang tao ay iligtas sa kasalanan. At natupad ang hula sa Isayas na isang dalaga ay maglilihi. Gaya ng ating napag-aralan kanina sa Isayas, kabanatang 9, talata po ay 6, na ang ating Panginoong Kristo ay pinanganak na ng isang dalaga at ang kanyang pangalan ay tatawaging Emmanuel na kung liliwanagin sumas sa atin ang Diyos. Bakit sumas sa atin ang Diyos? Dahil ipinanganak siya ng isang dalaga. Ang Diyos po, ang luklukan nito ay langit. Ibig sabihin, inihula na muna ito at pagkatapos ng karoon ng kaganapan. Ibig sabihin, mapagkakatiwalaan ang banal na kasulatan sapagkat nangatupad ang mga hula. Opo. Atin po naman pag-aaralan ngayon kung bakit nagkaroon ng sanlibutan. Ito po doon sa nagtatanong na ito po ang kasagutan. Bakit nagkaroon ng tao, bakit nagkaroon ng sanlibutan, nagkaroon ng mga puno, nagkaroon ng mga hayop at lahat ng mga bagay na naririto. Ito po ang kasagutan sa inyong katanungan. Dito po sa paglikha ng lahat ng mga bagay, unang talata po nating masumpungan ay ang Henesis 1, kabanatang 1, talatang 1, sa unang aklat ng banal na kasulatan. Ang sabi po dito, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Iyan po yung pasimula. Bakit nagkaroon ng simula? Sapagkat noong una naman, nandyan na yan ang Diyos Nandyan na yung kanyang luklukan Pero wala pang pasimula. Nagkaroon lamang ng simula sa ating kapanahunan nung nilalang ang mundo natin at nagkaroon nga po ng langit at lupa. Yan po ang pasimula, ang pinagmulan ng ating kinalalagyan ngayon. Ano ang pinagmulan ng material na sansinukob? Nilikha na ang langit at ang lupa. Ay anong pinagmulan ng material na sansinukob? Saan ang galing? Ang pinagmulan ng lahat ng material na bagay ay hindi aksidente. Hindi po ito aksidente. Hindi pagsabog at hindi kusa. Ang Diyos ang pinagmulan ng lahat ng mga bagay. Hindi po sa kapanahonan natin ngayon na bigla na lamang may nasibol na kung ano-anong mga halaman, damuman o kuminsan nga sa aming harapan, bigla na lang may nasibol na papaya, bigla na lang may nasibol na kalabasa. Opo. Pero nung pasimula po, ang lahat ng mga bagay na yan ay nagmula sa Diyos. Opo. Dito po sa Hebreo, kabanatang 11, talatay 3, sa pananampalataya ay naunawaan natin na ang sanlibutan ay pinasagawa ng salita ng Diyos. Ano pat ang mga bagay na nakita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. Nagmula po ito sa salita lamang ng Diyos sapagkat ang Diyos nga po ay makapangyarihan. Ayan. At ang lahat ng mga bagay na walang pinanggalingan ay nagkaroon na anupat ang mga bagay nito ay nagmula sa salita ng Diyos. Ang mga bagay na nakikita ay hindi ginawa, hindi itinanim, hindi kung ano ang ginawa o hinubog na mga bagay, kundi ito ay mula sa salita ng Diyos. Malinaw po ba? Ayan. Ibig sabihin, nilalang ng Diyos ang lahat mula sa wala sa pamagitan ng kanyang salita.
Ayan. Kaya nung walang punong kahoy, ang sabi niya, sumibol ang lahat ng mga halaman. Bigla na lamang po dahil makapangyarihan siya. Nalabas po kung ano ang ibig ng Panginoon ay lumulutang o nakikita. Mula sa hindi nakikita ay biglang nakikita. Ayan. Paano ginawa ang mga langit? Ginawa ang mga langit sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Hindi po ito kinarpintero. Hindi po ito minagic o kung ano paman. Kundi sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Nagawa ang langit at ang lupa. Sa kanyang salita, biglang lumutang lamang po ang lahat ng mga bagay. Dito po sa awit kabanatang 33 ang talatay siyam. Sa pamamagitan ng salita ng Panginoon ay ginawa ang mga langit at ang buong hukbo ng mga ito ay sa hininga ng kaniyang bibig. Opo. Ano po ang ibig sabihin dito? Sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, ginawa ang mga langit. Hindi po iisa lang ang langit. Ang una pong nating nakikitang langit na kinalagyan ng mga alapaap ay langit na rin po yan. At yaong mga kinalagyan ng mga bituin, langit po yan. At bukod po ang langit na kinalagyan ng ating Panginoong Diyos na nandoon ang kanyang nagkikinang at walang hanggang kagandahan, walang katulad na kagandahan na kanyang paraiso at kaharian. Ayan, lahat po yan ay sa salita ng Diyos. Ngunit, ang buong hukbo ng langit kagaya ng kanyang mga anghel, ito ay galing sa hininga ng kaniyang bibig. Ibig sabihin, binigyan ng buhay, hiningahan ng kanyang bibig. Hindi proseso ng milyon-milyong taon, kundi agarang nilikha sa utos ng Diyos. Opo, hindi po talaga hinubog ito para lang magawa. At saka wala naman pong huhubugin dahil nagsimula nga po sa wala. Ito ay agarang lumulitaw sa isang kisap mata, sa isang sandali, pagsalita lamang ng Diyos. Gaano naman katagal mananatili ang lupa? Ang kasalukuyang lupa ay hindi magpakailanman, ngunit papalitan ito ng bago. Opo. Ito pong ginawa ng Panginoon na lupa, ang sanlibutan natin ito, mayroon po itong hangganan dahil sa kasalanan ng tao. Hindi ito mananatili magpakailanman, ngunit may pangako ang Diyos na kung sakaling ito'y mawawala, lilikha ulit siya ng bagong langit at bagong lupa. Madadaanan po natin yan sa patuloy natin pag-aaral. Subaybayan po ninyo itong 28 doktrina ng Seventh-day Adventist mula 1 hanggang 28. Mauunawaan po ninyo ang lahat ng mga bagay at diyan kayo makakasumpong ng kaligtasan. Opo, mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo. Nag-aaral po tayo dito ng salita ng Diyos, pati ako kasama niyo sa pag-aaral, na kinakailangan sa madaling pamamaraan natin ito mauunawaan. Ha? Ayan, gaano daw katagal mananatili ang lupa? Hindi ito magpakailanman, ngunit papalitan naman ito ng bago. Dito po sa awit, kabanatang 102 ang talata po 25, patuloy sa 26. Noong una inilagay mo ang patibayan ng lupa, sila ay nangapaparam, ngunit ikaw ay mananatili. Mawala man ang langit at ang lupa, ang Panginoong Diyos ay mananatili. Ito po sinabi ng ating propeta na si Haring David. Mawala man daw ang langit at lupa, sila ay mga paparam, ngunit ikaw ay mananatili, ang ating Panginoong Diyos. Ngunit may pangako ang Diyos dito po sa Isaias kabanatang 65 ang talata po ay 17. Sapagkat narito ako'y lumilikha ng mga bagong langit at ng bagong lupa. Kung atin po napapakinggan sa ibang mga ngaral na talagang ang lupang ito ay pupugnawin sa pagitan ng apoy, huwag kang mag-alala kapatid ko, magtapat ka lamang.
May pangako ang Diyos na siya'y maglilikha uli ng bagong langit at bagong lupa na tahanan ng mga banal. Ayan. Ngayon, sino ang lumikha ng lahat ng mga bagay? Yan. Ito po ay ang Diyos Ama sa pamamagitan ng anak sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, tatlo pala sila dito. Tatlo sila. Nilikha ng Diyos Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo at sa pamamagitan at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Nilikha ng Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya nga sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ayan po, diyan po nilikha ang lahat ng mga bagay sa tatlong nagkakaisang Diyos. Huwag kayo magtaka dyan, madadaanan po natin ng pag-aaral dyan. Subaybay lang kapatid ko. Kulusas Kabanata 1, talata po 16, sapagkat sa kaniya nilalang ang lahat ng mga bagay. Kanino po? Sa ating Panginoon Jesucristo. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamagitan niya at para sa kaniya. Para po ito sa ating Panginoon Jesucristo. Si Jesucristo ay aktibong lumalang. Opo. Nilalang ng Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ay paano nagkaroon ng mga tao? Hindi galing sa hayop, hindi bunga ng ebolusyon. Kasi ang sabi nila, galing daw sa unggoy ang tao. Ano po? Paano nagkakamali po sila diyan? Ano po? Paano magiging tao ang unggoy? Yan. Dito po sa Henesis Kabanata 2, ang talata po ay 7, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan sa kaniyang mga butas ng ilong ang hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang buhay. Opo. Ang tao, ang Panginoon po ay lumikha ng sanlibutan. Ang lahat ng mga bagay na naririto, ang lupa at ang langit. At ang tao ay kinuha ng Panginoon sa alabok na kanyang nilikha. Hindi galing sa unggoy. Galing sa alabok na kanyang nilikha. Ayon po sa Henesis Kabanata 2, ang talata 7, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa. At pagkatapos na ito'y mahubog ng kanyang sariling mga kamay, hiningahan niya ito na sa kanyang butas ng ilong ng hininga ng buhay. Kaya ang buhay po natin ay galing sa hininga ng Diyos. Hindi po sa salita lang ito ng Diyos. Hinubog ng sariling kamay ng Panginoong Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis, ayon sa kanyang larawan, at hiningahan niya ng kaniyang hininga ng buhay. At ang tao ay direktang naging taong may buhay na nilalang mismo ng Diyos. Ayan. Kaya napakalinaw po ng ating pag-aaral. Mula po tayo sa alabok na nilikha ng Diyos sa pamagitan ng salita, lumabas ang buong materialis ng sanlibutan, ang lahat ng naroon, at sa lupang iyon, sa alabok na iyon, kinuha tayo ng Panginoon at hinubog na kanyang sariling mga kamay, hinugis ayon sa kanyang larawan, ayon sa kanyang wangis, at nang mahugis na ito ay nagiging kaluluwang patay, kung kaya't ang ginawa ng Diyos, hiningahan niya ng hininga ng buhay. Kaya't ang ating hininga ay nagmumula sa Diyos, at kung ito'y mawala man, bumabalik po ito sa Diyos. Mapag-aaralan po natin yan, mga kapatid ko. Ayan. Paano maaring manawaan ang salaysay ng paglalang? Baka naman hindi ka naniniwala, nagalinlangan ka na naman. Hindi sa siyensya lamang, kundi sa pananampalataya. Kailangan, kapatid ko, magkaroon ka ng tama at matuwid na pananampalataya sa aral na ito. Sapagkat kung hindi mo ito mapapaniwalaan, talaga nga pong hindi mo ito mauunawaan. Dito po sa Roma, Kabanata 10, ang talata ay 17, kaya't sa pananampalataya ay nanggagaling
Kaya't ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamagitan ng salita ng ating Panginoong Jesucristo. No? Ang hinisis ay kasaysayan, hindi alamat, hindi simbolismo lamang. No? Ito ay may katotohanan. Kaya ang iyong pananampalataya ay magmumula sa pakikinig. At kinakailangan ang lahat ng mabang sa pakikinig ay kagaya ng pakikinig mo sa ating Panginoong Hesukristo. Natitiyak ba natin na ang bawat araw ng paglalang ay 24 na oras? Oo, dahil malinaw ang wika ng Biblia. Ano ang sabi ng Biblia? Dito sa Henesis, Kabanatang 1, talata 5, at tinawag ng Diyos ang liwanag na araw at ang kadiliman ay tinawag niyang gabi. At nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw. Sa ating kapanahunan ngayon ay nabubuon ng dilim at liwanag ang 24 oras. Ang 24 oras ay hindi po nahahati sa hating gabi. Wala pong sinabi ang banal na kasulatan na ang 24 oras ay naghiwalay sa paghahati ng dilim at dilim. Kundi, ang 24 oras ay nagkaroon po ng liwanag at nagkaroon ng dilim. Kaya hindi pwedeng hatiin ang dilim. Binuo mo yung isang araw, tapos sinati mo ang dilim. 24 oras ba yun? Hindi po. Kaya ang tunay na bagong taon na Enero 1, January 1, ay paglubog ng araw ng December 31. Paglubog ng araw ng December 31, iyan po ang bagong taon. Yan. Dahil ang sabi, at ang kadiliman ay tinawag niyang gabi, at nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw. Kaya ang pagbilang, nagkahapon. At pagkatapos, siyempre pag nagkahapon nagkaroon ng dilim, at kinabukasan nagkaliwanag. Natatapos ang unang araw, paglubog uli ng araw, nagkahapon. Kaya ang 24 oras nabubuo po ng dilim at liwanag, nauna po ang tinatawag na gabi. At nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw. Batay po sa Henesis, Kabanatang 1, ang talata po ay 5. Ito pa ang dagdag sa Exodus, Kabanatang 20, talata 11. Sapagkat sa 6 na araw ginawa ng Panginoon ang langit at ang lupa at nagpahinga sa 7 araw. Ang araw ay literal na araw po yan. Hindi po yan spiritual. Dahil 6 na araw na ginawa ng Diyos ang langit at ang lupa. At ay ka-6 na araw, at ay ka-7 araw ay Sabat. Saan na kailan nagsimula? Paglubog ng ika-6 na araw. Opo, yan po ang tamang pagsunod sa araw. Ayan. Kaya nga po, dito po'y makikita natin ang katotohanan. Bakit naman nilikha ang tao? Para sa kaluwalhatian ng Diyos at ugnayan sa Kanya. Kaya nilikha ng Diyos ang tao para sa Kanyang kaluwalhatian at magkaroon ng ugnayan ang tao at ang Diyos. Para sa Kanyang kaligayahan. Dito po sa Isayas, Kabanatang 43, ang talata 7, ang bawat tinawag sa aking pangalan na aking nilalang sa aking kaluwalhatian. Hindi para sa kasalanan, kundi para sa pagsamba at pagsunod. Luluwalhatiin natin ang Diyos. Kaya nilalang ng Diyos ang tao para sambahin siya, luwalhatiin siya sa espiritu at katotohanan, hindi para sa kasalanan. Ayan. Kaya malinaw po, ang bawat tinawag sa aking pangalan na aking nilalang sa aking kaluwalhatian. Hindi para sa kasalanan nito, kundi sa pagsamba sa lumikha. Bakit nilikha ang sanlibutan? Hindi po aksidente ang sanlibutan ito, kundi mayroon pong layunin. Dito po sa pahayag, Kabanatang 4, ang talata 11, sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay at dahil sa iyong kaluuban ay nangalalang at nangabuo.
Nilalang ang sanlibutan ayon sa kalooban ng Diyos, ayon sa kanyang kagustuhan. Kaya nilalang ang sanlibutan. Pagdating natin sa langit, itanong pa natin ito sa Panginoon. Dito po sa Henesis, Kabanatang 1, ang talata po 11, patuloy sa 12, na magbunga ayon sa kaniyang uri. May hangganan, kaayusan, at disenyo. Hindi nagiging ibang uri ang nilalang. Kaya kung ang mangga ay mangga, magbubunga din po yan ng mangga. Magbubunga ayon sa kaniyang uri. Pero sa sobrang katalinuhan ng tao ngayon, nakadugtong sa mangga, nagbubunga, ibang bunga. Ano po? Hindi po tama yan kasi hindi po yan ang kalooban ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, magbubunga ayon sa kaniyang uri. Ayan. Anong mga batas ang may kinalaman sa pag-uugali ng tao? Anong batas daw ang may kinalaman sa pag-uugali ng mga tao? Dito po sa Henesis Kabanatang 2, ipinahayag ang moral na batas, batas ng pagsunod. Sa Henesis Kabanatang 2, talata 16 at 17, batas ng paggawa. Sa Henesis Kabanatang 2, talata 15, batas ng pamilya at kasal. Kaya po ang pamilya, ang pagbuo ng pamilya po ay banal sa Panginoon. Kaya lang, ngayon ay nagkaroon na ng kasalanan kung kaya ang tao, hindi lang isang pamilya ang ginagawa, maraming pamilya. Kaya naging talamak ang kasalanan. Kaya nilalang ang tao, gusto ng Panginoon na magkaroon ng isang magandang pamilya na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Yung sana humayot pagpakarami, hindi po pagpadami ng tao yun. Magpakarami ng kabanalan, magpakarami ng biyaya sa Panginoon. Marami po ibig sabihin, hindi po pagpadami talaga ng tao ang kahulugan. Meron po tayo diyang video, hindi po natin pa nagagawa. Ang moralidad ay nagsisimula sa Eden, hindi sa Sinai. Yun daw pong moralidad, nagsimula sa Eden, hindi sa Sinai. Ano po? Meron po yung kumplitong talata sa Isayas. Kabanatang 43, ang talata 10, patuloy po sa 13. Kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili, upang inyong makilala at mapaniwalaan ako, at inyong manawaan na ako nga. Bago ako ay walang Diyos na nilalang, ni magkaroon man pagkatapos ko. Ako nga ang Panginoon, at liban sa akin ay walang tagapagligtas. Ako'y nagpapahayag at ako'y nagliligtas at aking pinapakita at walang ibang Diyos sa inyo. Kaya kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at ako ang Diyos. Oo, mula sa araw ay ako nga at walang mga ligtas sa aking kamay. Ako'y gagawa at sinong hahadlang? Walang maililihim sa lumikha sa atin. Kahit buhok natin ay bilang niya. Kaya anong sabi niya? Walang maliligtas sa akin, sa aking mga kamay. Walang makakahadlang sapagkat siya ang may gawa sa atin. Yan. Ano sabi niya? Kinakailangan paniwalaan natin siya. Maunawaan natin na walang ibang Diyos liban sa Kanya. At pagkatapos niya ay wala ng iba. Siya lang ang Diyos. Walang hangganan. Opo. Ngayon mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo, atin na po na pag-aralan kung paano nagkaroon ng Biblia, kung paano natupad ang mga hula, at kung paano nagkaroon ng sanlibutan. Kinakailangan atin itong sampalatayanan. Kung ang Diyos ay lumalang, siya rin ang may-ari. Kung siya nagbigay ng buhay, nararapat lamang na ibigay natin sa Kanya ang ating buhay. Sa gitna ng mundong nagtuturo ng aksidente at ebolusyon, pinipili mo bang manindigan sa Diyos lamang? Sa Diyos na siyang lumalang sa iyo at sundin siya bilang Panginoon ng iyong buhay? Kapatid, mamili ka sa araw na ito. Sino ang iyong susundin? Ang nilikha o ang manlilikha? Si Satanas na siyang sumisira ng ating buhay, nilikha lang po yan ng ating Panginoon. Ang lumikha ang dapat nating ipanindigan sa ating sarili at panghawakan ang katotohanan na walang ibang Diyos liban sa Kanya at ang Kanyang mga isinulat, Kanyang ipinasulat sa mga banal na tao. Ang banal na kasulatan, ang nilalaman ay salita ng Diyos, aklat ng Panginoon. Paniwala at sampalataya na natin ito
At ito ang ating tutuklasin at dito natin makikita ang kaligtasan. At dito tayo makakasumpong ng buhay na walang hanggan. Pagpapala nawa at biyaya ng Diyos ang sumayo at sa Ama at sumaating lahat ngayon magpakailanman. Ito ang aking dalangin sa mapagpalang pangalan ng ating tagapagligtas na si Jesus. Amen.